Narealize ko na yung spiritual battle ay nangyayari din sa maliliit na detalye ng buhay natin. Kadalasan nga yung iba dito ay hindi mo mapapansin na meron palang spiritual warfare na nangyayari o digmaang spiritual kasi parang normal lang naman siya sa araw-araw. Totoo na ang spiritual warfare ay kinabibilangan ng mga demonic possession or exorcism, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganito ang nangyayari. Kung hindi pati doon sa parang maliliit na normal na detalye ng buhay natin, ay naroon ng katotohanan ng spiritual na digmaan. Halimbawa, bakit ka nahihirapan mag-confess ng iyong kasalanan sa Diyos at sa tao? That is spiritual battle. Bakit nahihirapan kang sumunod sa Diyos? Ito ay spiritual battle din. Bakit ka natatakot magbahagi ng mabuting balita? Ito ay spiritual battle. Bakit nahihirapan ka magpatawad kahit na alam mo na sinabi ng Diyos sa iyo na magpatawad ka? Kasi ito ay spiritual na digmaan. Bakit pag nananalangin ka, ang daming distraction? Ang dami mong naiisip hanggang sa maya-maya naligaw na ang iyong panalangin. Bakit? Kasi mayroong spiritual battle. Ang kalaban natin ay hindi laman at dugo. Sabi sa Ephesians 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang sabi dito ay hindi tao ang ating kalaban, kung hindi ang dyablo na hindi natin nakikita. Tuloy-tuloy siyang kumikilos upang ilayo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na ibabato niya sa ating isip. At may hirap na sitwasyon na magiging dahilan para itigil mo ang paniniwala mo sa Diyos. Kaibigan, ito yung katotohanan na merong labanang spiritual na hindi natin nakikita araw-araw, minuminuto at sa bawat sandali ng ating buhay. Pero huwag ka pang hinaan ng loob dahil hindi ka pababayaan ng Diyos na mag-isa sa laban na ito kung hindi binigyan ka niya ng kalakasan na galing sa Kanya at sa banal na Espiritu. Sabi sa unang 1:4:4, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Purihin ang Diyos dahil hindi ka nag-iisa sa iyong spiritual battle. Dahil nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus. So ngayon, ay ipagpapatuloy natin yung ating usapan patungkol sa spiritual warfare. Last week ay pinag-usapan natin na merong binigay sa ating 7 sandata ang Diyos para magtagumpay sa ating spiritual na digmaan. Ano-ano mga iyon? Una, yung belt of truth. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Number 3, the shoes of the gospel of peace. Number 4, the shield of faith. Number 5, helmet of salvation. Number 6, the sword of the Spirit. And number 7, prayer. Bagamat ang prayer ay hindi kabahagi ng armor, ay mahalagang sandata ito na kailangan natin upang maging epektibo ang mga pieces ng armor na gagamitin natin. Last week, sa part 1 ay pinag-usapan natin yung 3 pieces ng armor of God. Una, yung the belt of truth. Gamitin mo yung katotohanan mula sa salita ng Diyos laban sa dyablo na ama ng kasinungalingan. Lalasunin niya ang iyong isip, kaya gamitin mo ang katotohanan na tinanggap mo patungkol sa kung sino ang Diyos, kung anong relasyon mo sa Kanya, kung anong tingin niya sa iyo upang mapaglabanan mo ang kasinungalingan ng dyablo. Pangalawa, the breastplate of righteousness. Ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay ginawang matuwid na sa harapan ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus at hindi ito manggagaling sa iyong mabuting gawa. At dahil dito ay buong pagpapasalamat sa Diyos na isa sa buhay mo ngayon ang pagiging matuwid. At pangatlo ay the shoes of the gospel of peace. Ihanda mo lagi ang iyong sarili bilang panlaban sa digmaan ng kadiliman at kaliwanagan sa pamamagitan ng paghahayag mo ng mabuting balita ng kapayapaan. Ikaw ay sundalo ng Diyos na kasama niya naghahanap sa mga naliligaw upang iligtas din sila. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang natitira pang 4. Kung bago ka sa channel na ito o hindi mo pa napanood yung part 1, ay panoorin mo muna ito para mas ma-appreciate mo yung 4 pa na kasunod. Kapag ginamit mo ang 7 sandata na pag-uusapan natin ay ang iyong spiritual na buhay ay magtatagumpay at magbubunga. Mahihirapan ng dyablo na dayain ka, pahirapan at wasakin ang buhay mo.